Huwag kang mag-alala, Mare. Aayusin ko na ang lahat ngayong gabi. Ang matandang katulong na yon, mawawala na siya sa landas natin bago pa man sumikat ang araw. Hindi ko hahayaang sirain ng isang hamak na yaya ang kasal ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa manipis na dingding ng kwarto at dumiretso sa aking dibdib. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Hawak ang itim na Amerikana ni Enrique. Katatapos ko lang tahiin ang butones na natanggal kaninang umaga bago siya umalis papuntang opisina. Napahinto ako sa paggalaw. Isang matalim na sakit ang naramdaman ko sa dulo ng aking daliri. Hindi ko na malayang natusok na pala ako ng karayom. Isang maliit na butil ng dugo ang namuo at pumatak sa sahig, kasabay ng pagkadurog ng aking pag-asa. Buong akala ko ay parte na ako ng pamilyang ito. Ngunit para kay Isabel, isa lamang akong mantsa na kailangang burahin. Dahan-dahan kong ibinaba ang Amerikana sa kama. Inaayos ang bawat gusot na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin siya sa kabilang kwarto at ipamuka ang 10 taong serbisyo ko. Pero nanatili akong tahimik. Ang katahimikan ang naging sandata ko sa loob ng mahabang panahon at ito rin pala ang magiging libingan ko. Biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto nang walang pasabi. Ang malakas na tunog ng pagtama nito sa dingding ay nagpabigat lalo sa hangin. Pumasok si Isabel na may pekeng luha sa kanyang mga mata at galit na nakatago sa likod ng makapal na makeup. Ikaw, nasaan ang kwintas ko? Alam kong kinuha mo yon. Ang sigaw niya habang dire-diretsyong naglakad palapit sa aking maliit na aparador. Bago pa man ako makasagot, sinimulan na niyang halughugin ang aking mga gamit. Ang mga damit na ilang taon ko nang iniingatan ay nagkalat sa sahig. Ang mga liham ng pasasalamat mula sa mga guro ni Leo at Nig ay nayurakan ng kanyang mamahaling sapatos. Wala akong nagawa kundi panoorin ang paglapastangan niya sa kakarampot na dignidad na mayroon ako. Kinuha niya ang luma kong bag, ang bag na regalo pa sa akin ng yumaong ina ni Enrique, at ibinuhos ang laman nito sa kama. At doon, sa gitna ng aking mga rosaryo at barya, kuminang ang isang bagay na hindi sa akin, ang kwintas na brilyante. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makahinga. Ang tibok ng aking puso ay tila naging tambol na bumibiyak sa aking dibdib. Alam ko sa sarili ko na hindi ko yon kinuha. Alam ko kung paano yon napunta doon. Nakita ko ang nangisi sa labi ni Isabel, isang ngisi ng tagumpay bago siya muling umarte ng galit. Sinasabi ko na nga ba, magnanakaw ka. Enrique, Enrique, come here. Look at what your precious Clary did. Sigaw niya, ang boses ay puno ng lason. Ilang sandali pa ay narinig ko ang mabibigat na hakbang sa pasilyo. Dumating si Enrique, ang lalaking pinagsilbihan ko ng tapat simula nang mawala ang kanyang asawa. Ang lalaking tinuring kong kaibigan. Ngunit nang dumako ang tingin niya sa kwintas at sa akin, wala akong nakitang awa. Pagod ang kanyang mga mata, pagod sa trabaho, at pagod sa gulo. Sir Enrique, hindi po totoo yan. Hindi ko po magagawa yan. Ang garalgal kong paliwanag, lumuluhod sa kanyang harapan para magmakaawa. Kilala niyo po ako. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya kay Isabel na ngayoy umiiyak na sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang likod nito at bumuntong hininga ng malalim. Ang sumunod niyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. I'm disappointed, Clary. Akala ko iba ka. Get out. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko, hindi dahil sa paratang, kundi dahil sa bilis ng kanyang pagtalikod. 10 taon ng katapatan, nabura ng 1 minutong kasinungalingan. Wala na akong sinabi. Tumayo ako, pinipigilan ang panginginig ng aking mga tuhod. Kinuha ko ang aking bag, iniwan ang mga damit na nagkalat, at naglakad palabas ng kwarto. Habang hinihila ako ng mga gwardya pababa ng hagdan, narinig ko ang mga yabag
ng maliliit na paa. Nanay Clary! Nanay Clary! Sina Leo at Nico, ang kambal na inalagaan ko mula nang sila ay sanggol pa lamang. Nakadungaw sila sa railings ng hagdan, ang kanilang mga muka ay puno ng takot at luha. Gusto ko silang yakapin. Gusto kong sabihin na magiging maayos ang lahat. Ngunit hinarangan sila ni Isabel. Mahigpit niyang hinawakan ang mga braso ng mga bata. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanilang balat habang pilit silang pinipigilan. "Don't look at her! She's a bad woman! Magnanakaw siya!" Sigaw ni Isabel sa mga bata. Ang huling imahe na nakita ko bago isara ang mabigat na pinto ng mansyon ay ang pagpupumiglas ng kambal at ang malamig na likod ni Enrique na naglalakad palayo. Itinulak ako ng gwardya palabas ng gate. Kasabay nito ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa aking pighati. Ang bakal na gate ay sumara ng may malakas na tunog na nagsisilbing hatol sa aking kapalaran. Nakatayo ako sa gitna ng dilim at ulan. Basang-basa ang suot kong uniforme. Nanginginig ang aking mga kalamnan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit at sakit na nagsisimula nang sumibol sa aking kalooban. Kinapa ko ang aking bulsa, isang gusot na 500 piso at isang lumang payong na bali ang tadyang. Ito na lang ang natitira sa akin. Binuksan ko ang payong kahit alam kong hindi nito kayang sanggahin ang lakas ng bagyo. Tumingala ako sa bintana ng kwarto ng kambal. Patay na ang ilaw. Wala na akong tahanan. Wala na akong pamilya. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Tinalikuran ko ang mansyon ng mga Valderrama. Ang bawat hakbang ko palayo ay mabigat, ngunit tiyak. Hindi ako lilingon. Dahil kung lilingon ako, baka mamatay ako sa sakit. At kailangan kong mabuhay. Kailangan kong mabuhay para sa araw na luluhod sila at magmamakaawa sa akin. Ang amoy ng lumang kahoy na tila nabubulok at ang masangsang na singaw ng kanal ang unang sumalubong sa akin pagpasok ko sa maliit na kwartong inuupahan. Malayo ito sa malawak at mabangong pasilyo ng mansyon ng mga Valderrama na amoy lavender at mamahaling pabango. Dito, ang dingding ay gawa sa manipis na plywood na may mga mantsa ng tubig ulan at ang sahig ay sementong hindi pantay. Ibinaba ko ang aking bag sa isang sulok. Ingat na huwag madumihan ang kaisa-isang yaman na natitira sa akin. Umupo ako sa papag na walang kutsyon at naramdaman ko ang tigas nito sa aking pagod na likuran. Napatingin ako sa kisame kung saan may isang pundidong bumbilya. Ganito pala ang lasa ng pagbagsak. Mapait, maalikabok, at nakakasulasok. Hinaplos ko ang aking bulsa at binilang muli ang gusot na pera. 500 piso. Ito na lang ang natitira para sa pagkain, renta, at sa bagong buhay na hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero sa kabila ng takot, may isang bagay na mas nangingibabaw sa akin, ang pangungulila. Sa kabilang dako ng lungsod, sa mansyon na dati kong tinawag na tahanan, nagsisimula na ang pagbabagong kinatatakutan ko. Habang ako ay nakatulala sa kawalan, abala naman si Isabel sa pagtatanggal ng lahat ng bakas ng aking pag-iral. Sa malawak na sala, nakahilera ang mga dating kasamahan ko sa bahay. Nakayuko silang lahat habang naglalakad si Isabel sa kanilang harapan. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matalim na tunog sa marmol na sahig. Starting today, I want changes. Ang mataray niyang utos habang tinitingnan sila mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ayoko ng mga tamad at ayoko ng sino mang magbabanggit sa pangalan ng magnanakaw na yon. Kung gusto ninyong manatili sa trabaho, kalimutan niyo na nabuhay si Clarita. Isa-isang tinanggal ni Isabel ang mga litrato namin ni Leo at Nico na nakasabit sa dingding. Walang awa niyang itinapon ang mga ito sa basurahan. Mula sa itaas ng hagdan,
Pinapanood ito ng kambal ng may takot sa kanilang mga mata. Si Nico ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Leo. Pinipigilan ang paghikbi. Gusto nilang itanong kung nasaan ako, kung kailan ako babalik. Pero ang aura ni Isabel ay sapat na para patahimikin ang sino mang magtatangkang sumuway. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan. Tuwing umaga ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na dulot ng takot. Bumalik ang diwa ko sa masikip na kwarto nang kumalam ang aking sikmura. Hindi pa ako kumakain simula kagabi. Kinuha ko ang aking pitaka at lumabas para maghanap ng makakain sa talipapa sa kanto. Ang ingay ng palengke ay nakatulong upang pansamantalang lunurin ang aking mga iniisip. Dahil sa liit ng aking budget, hindi ako makabili ng karne o isda. Ang tanging nabili ko ay ilang tangkay ng gabi na medyo lantana at ilang piraso ng sili na ibinigay na lang ng tindera bilang tawad. Bumalik ako sa kwarto at nagsimulang magluto gamit ang isang lumang kalan na ipinahiram ng may-ari ng paupahan. Habang hinahalo ko ang gata at gabi sa maliit na kaldero, unti-unting nagbago ang amoy ng paligid. Ang masangsang na amoy ng estero ay napalitan ng mabango at mainit na aroma ng laing. Ito ang amoy ng aking pagkabata sa Samar. Ito ang amoy ng pagmamahal na ipinadama sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Pumikit ako at ninamnam ang bawat sandali. Sa pagluluto, nakalimutan ko na ako ay isang katulong na pinalayas. Sa harap ng kalan, ako ay may kontrol. Ako ay may halaga. Biglang may kumatok sa manipis na pinto. Kinabahan ako. Inisip ko na baka maniningil na agad ng renta. Pagbukas ko, isang matandang babae na may puting buhok at mababait na mata ang nakatayo doon. "Ineng, pasensya na sa abala." Ang bati niya sabay singhot sa hangin. "Ang bango kasi ng niluluto mo. Tumatagos sa dingding. Parang niluluto ng nanay ko nung araw." Nawala ang kaba sa aking dibdib at napalitan ito ng isang nangiti. Ang unang ngiti ko matapos ang trahedya. Kumuha ako ng mangkok at nilagyan ito ng mainit na laing. "Tikman niyo po, Nay. Laing po yan. Recipe ng lola ko sa probinsya." Ang alok ko sa kanya. Tinanggap ng matanda ang mangkok na nanginginig pa ang mga kamay. Nang tikman niya ito, nakita ko ang pagliwanag ng kanyang muka. Tila ba ang simpleng pagkain na yon ay nagbigay sa kanya ng ginhawa mula sa hirap ng buhay sa lugar na ito. "Napakasarap." Ang bulong niya. "May magic ang kamay mo, Ineng. Sayang kung hindi ito matitikman ng iba." Ang mga salitang yon ay tumanim sa isip ko. Sayang kung hindi matitikman ng iba. Habang hinihigop ko ang sabaw ng aking niluto, may isang maliit na liwanag ng pag-asa ang sumindi sa madilim kong mundo. Baka hindi pa tapos ang lahat para sa akin. Ngunit habang nakahanap ako ng panandaliang kapayapaan sa isang mangkok ng gulay, ang impyerno ay nagsisimula pa lamang para sa mga naiwan ko. Sa mansyon, basag na basag ang katahimikan ng mabitawan ni Leo ang isang baso ng gatas sa hapagkainan. Ang puting likido ay kumalat sa makintab na mesa at tumulo sa mamahaling carpet. Nanlaki ang mga mata ng bata. Alam niyang nagkamali siya. "Sorry po. Sorry po, Tita Isabel. Hindi ko po sinasadya." Ang paulit-ulit na hingi ng tawad ni Leo habang nanginginig. Imbis na tulungan ng bata, tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay hindi maipinta sa galit. Hinablot niya ang braso ni Leo ng mahigpit, sapat para mag-iwan ng marka. "Stupid kid! Alam mo ba kung magkano ang carpet na yan?" Sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong dining room. "Wala talagang tinuro sa inyo ang yaya ninyo kundi katangahan." "Huwag po. Gusto ko si Nanay Clary." Iyak ni Nico na nagtangkang lumapit para tulungan ang kakambal. Ngunit tinulak lang siya ni Isabel pabalik sa upuan. Hinila ni Isabel si Leo palabas ng dining room.
Nagpupumiglas ang bata. Ang kanyang mga paa ay kumakaskas sa sahig habang sumisigaw ng tulong, ngunit walang sino man sa mga bagong katulong ang nangahas na kumilos. Dinala siya ni Isabel sa isang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan, ang lagayan ng mga gamit panlinis. Diyan ka matutulog ngayong gabi para matuto ka ng leksyon. Ang banta ni Isabel bago niya ibinalibag ang pinto. Ang tunog ng susi na umiikot sa seradura ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Leo. Naiwan siya sa loob, balot ng dilim at amoy ng kemikal. Kinalampag niya ang pinto gamit ang kanyang maliliit na kamao. Daddy! Daddy, tulungan mo ako! Takot ako sa dilim, Nanay Clary! Ngunit walang sumagot. Si Enrique ay nasa opisina pa, abala sa pagpapalago ng kumpanya. Walang kamalay-malay na ang kanyang anak ay nakakulong sa dilim, umiiyak at tumatawag sa pangalaan ng babaeng kanyang pinalayas. Ang tanging kasama ni Leo ay ang kadiliman at ang malamig na katotohanan na wala na ang kanyang tagapagtanggol. Ang huling 500 piso sa aking palad ay tila mas mabigat pa sa isang sako ng bigas. Ito na lamang ang namamagitan sa akin at sa tuluyang pagkagutom. Nakatayo ako sa harap ng palengke bago pa man sumikat ang araw. Pinakikiramdaman ng kaba na bumabayo sa aking dibdib. Ito ay isang sugal. Kung mabibigo ako ngayong araw, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Ngunit kailangan kong lumaban. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pag-asang balang araw ay makakaharap ko muli ang mga anak ko nang may dignidad at hindi isang hamak na pulubi. Namili ako ng may ibayong pag-iingat. Kalahating kilo ng baboy, toyo, suka, asukal, at ilang piraso ng itlog. Ang bawat sentimo ay binibilang, ang bawat desisyon ay pinag-iisipan. Bumalik ako sa aking inuupahan at sinimulan ang ritual na kabisado ng aking mga kamay. Hiwa, gisa, timpla. Sa maliit na espasyong yon na amoy luma at amag, unti-unting umibabaw ang matapang at manamis-namis na amoy ng humba. Ito ang luto na paborito ni Nico kapag masama ang kanyang loob. Sa bawat paghalo ko ng sandok, inaalala ko ang mga ngiti nila at ginagawa ko itong pampalasa sa aking niluluto. Tanghaling tapat ng bitbitin ko ang basket papunta sa isang construction site sa kabilang kanto. Tirik na tirik ang araw at ang alikabok mula sa semento ay kumakapit sa aking balat at damit. Tanghalian, mainit na tanghalian. Ang sigaw ko, bagamat garalgal pa ang aking boses sa hiya. Ilang mga trabahador ang lumapit, puno ng pagdududa ang mga tingin sa aking paninda. Ngunit nang buksan ko ang takip ng mga styrofoam, ang usok at aroma ng humba ay agad na umakit sa kanilang mga gutom na sikmura. Isa-isa silang bumili. Mula sa pagdududa, napalitan ng kasiyahan ang kanilang mga muka sa bawat subo. Grabe ngiti, ang sarap nito. Parang luto sa restaurant. Ang bati ng isang foreman habang simot na simot ang sabaw sa kanyang kanin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng pagtanggap. Hindi dahil utusan nila ako, kundi dahil may halaga ang ginawa ko. Habang abala ako sa pag-abot ng sukli, isang magarang sasakyan ang tumigil sa gilid ng kalsada dahil sa traffic. Bumaba ang bintana sa likuran at isang babaeng may matalim na tingin at nakasuot ng formal na damit ang sumilip. Siya ay mukhang pagod at gutom. "Excuse me," ang tawag niya. Ang tono ay puno ng otoridad. "Is that humba? Can I buy one?" Nastuck ako sa traffic at hindi pa ako nag-aalmusal. Siya si Attorney Vega. Kilala siya sa lugar bilang matapang na abogada. Nanginginig ang kamay kong inabot sa kanya ang huling order. Tinikman niya ito agad sa loob ng sasakyan. Nakita ko ang pagtigil niya. Ang kanyang mga kilay na kanina ay magkasalubong ay unti-unting umaliwalas. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang tindera sa kalsada, kundi parang isang taong sinusuri ang aking pagkatao. "Pamilyar ka,"
Ang sabi niya bago isarado ang bintana. Nang umusad na ang sasakyan, babalik ako. Naiwan akong nakatayo, hawak ang perang kinita ko. Umuwi ako sa aking kwarto nang may magaan na pakiramdam. Ibinuhos ko ang mga barya at papel na pera sa ibabaw ng papag. Isa-isa ko itong inayos. Pinatag ko ang mga gusot na papel de 20, pinakintab ang mga barya sa aking palda, bago ko sila inilagay sa isang lumang lata ng biskwit. Ito ang simula. Maliit, pero akin. Samantala, sa mansyon ng mga Valderrama, ang init na nararamdaman ko sa pagluluto ay kabaligtaran ng init na nararamdaman ng bunsong si Nico. Nakahiga ang bata sa kanyang kama, namumula ang pisngi at basang-basa ng pawis. Ang kanyang noo ay nag-aapoy sa lagnat. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa ilalim ng makapal na kumot. Si Leo ay nasa tabi niya, hawak ang kamay ng kapatid, umiiyak ng tahimik dahil sa takot. Pumasok si Isabel sa kwarto. Ang mukha ay pununo ng inis, tahalip na pag-aalala. Tiningnan niya ang nanginginig na bata na parang isang abala sa kanyang araw. Ano na naman ba ito? Ang reklamo niya habang tinitingnan ang relo. Late na ako sa appointment ko sa spa. Tita Isabel, mainit po si Nico. Please po, call Daddy or Dr. Cruz. Ang pakiusap ni Leo, ang boses ay basag. Dahil sa pag-iyak, umismid lamang si Isabel at hinipo ng padalos-dalos ang noo ni Nico. Ang arte-arte ninyo talagang dalawa. He's just seeking attention dahil wala na ang yaya ninyo. Ang malamig niyang sagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Enrique. Hi honey. Ang biglang paglambing ng kanyang boses. Wala. Tumawag lang ako para sabihin na okay lang ang mga bata. Si Nico? Oo. Medyo mainit lang ang ulo, nag-iinarte kasi gusto ng bagong toys. Don't worry, pinatulog ko na. Just focus on your meeting. Ibinaba niya ang telepono at hinarap ang dalawang bata na nakatitig sa kanya nang may halong takot at pagkamuhi. Huwag kayong maingay. Iinom lang yan ng tubig. Gagaling na yan. At subukan ninyong tawagan ng ama ninyo. Malalagot kayo sa akin pag uwi ko. Ang banta niya bago padabog na lumabas at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan ang magkapatid sa malawak na kwarto. Si Leo ay tumayo at kumuha ng basang tuwalya. Ginaya niya ang ginagawa noon ni Nanay Clary. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo ng kakambal, pilit na ginagampanan ng tungkulin na dapat ay sa magulang. Huwag kang mag-alala, Nico. Andito si Kuya. Ang bulong niya, kahit ang sarili niyang mga luha ay pumapatak sa pisngi ng kapatid. Sa aking maliit na kwarto, nagising ako nang bigla sa kalagitnaan ng gabi. Ang aking dibdib ay kumakabog ng mabilis at ang aking paghinga ay habol-habol. Napanaginipan ko si Nico. Nakita ko siya sa dilim. Umiiyak at tinatawag ang pangalan ko habang inaabot ang kanyang kamay. Ang koneksyon ng puso ko sa kanila ay hindi naputol kahit pinalayas ako. Alam ko, nararamdaman ko, may hindi magandang nangyayari. Bumangon ako at tiningnan ang lata ng biskwit na naglalaman ng aking kinita. Hinawakan ko ito nang mahigpit sa aking dibdib. Maghintay lang kayo mga anak. Papalakasin ko ang sarili ko. Mag-iipon ako. At sa oras na makabalik ako, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo muli. Ang bawat sentimong kinikita ko ay bala sa aking giyera para mabawi kayo. 6 na buwan ang lumipas. Ang bawat araw ay parang isang butil ng bigas na maingat kong isinasaing, hinuhubog ng pawis, pasensya at pangarap. Ang dating basket ng humba na bitbit ko sa ilalim ng araw ay naging isang maliit na pwesto na may karatulang gawa sa kahoy. Lutong nanay. Hindi na ako nakatayo sa alikabok. Mayroon na akong bubong, ilang mga lamesa at mga customer na bumabalik-balik, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa init ng pagkaing nagpapaalala sa kanila ng kanilang tahanan.
Ang mga kalyo sa aking kamay ay dumami, ngunit kasabay nito ay ang pagkapal ng aking pitaka. Ang lata ng biskwit ay napalitan na ng isang lumang passbook sa bangko. Hindi na ako natatakot na baka wala akong makain bukas. Ang takot ko ngayon ay kung paano ko mapapalago ang munting negosyong ito. Dahil ang bawat tagumpay ay isang hakbang palapit sa kambal. Sa kabilang banda, sa mansyon kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa yaman, ang ilaw ng tahanan ay unti-unting namamatay. Gabi-gabi, umuuwi si Enrique sa isang bahay na malinis at maayos, ngunit malamig at walang kaluluwa. Ang masayang tawanan ng mga anak niya ay napalitan ng pilit na ngiti at mga matang laging nakayuko sa takot. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papel sa kanyang study, napadako ang tingin niya sa isang lumang photo album. Binuklat niya ito at tumambad sa kanya ang isang litrato. Ako, habang karga-karga ang kambal, na masayang-masaya sa kanilang unang kaarawan. Isang ngingiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang lumang ngiti na dala ng pangungulila sa simpleng kaligayahan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni Isabel. Nakatayo ito sa likod niya. Ang mukha ay nababalutan ng maitim na anino ng selos. Bakit mo tinitingnan yan? Ang tanong niya. Ang boses ay matalim na parang bubog. Nagulat si Enrique at mabilis na isinara ang album. Wala. I was just looking at the kids' old photos. Ngunit hindi naniwala si Isabel. Ang pagtingin ni Enrique sa aking litrato ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, habang wala si Enrique, ang galit na yon ay ibinuhos niya sa kambal. Linisin ninyo ang lahat ng laruan ninyo. Ang sigaw niya kahit maayos namang nakasalansan ang mga ito. Ayoko nang makalat. Ang bahay na ito ay hindi palaruan. At kapag hindi nyo sinunod ang utos ko, itatapon ko lahat yan. Kasama ang mga alaala ninyo sa magnanakaw na yon. Ang bawat salita ay isang patak ng lason sa isipan ng mga bata. Ang dating masayang alaala nila sa akin ay pilit na ginagawang isang masamang panaginip ni Isabel. Sa lutong nanay, isa sa mga naging regular na customer ko ay si Attorney Vega. Mula sa pagiging supladang kliyente, naging kaibigan at tagapayo ko siya. Isang hapon, habang nagkakape kami matapos ang lunch rush, tinitigan niya ako ng seryoso. Clarita, may potensyal ka. Sabi niya, this place is good, but you can be bigger. Naisip mo na bang irehistro ang pangalan ng lutong nanay? We need to protect your brand. Hindi ko maintindihan ang mga salitang brand o potential. Ang alam ko lang ay magluto. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Attorney Fernandina Damoa, naramdaman ko na naniniwala siya sa akin. Siya ang unang taong nakakita sa akin, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng may kakayahang lumikha. Sa tulong niya, sinimulan kong ayusin ang mga papeles, isang bagong mundo na puno ng mga permit at resibo ang bumungad sa akin. Ngunit hindi ako natakot. Isang hapon, pagkatapos naming mag-usap ni Attorney Vega, dumaan ako sa isang maliit na ukay-ukay. Nakita ko ang isang bestidang kulay pula. Dati, hindi ako nagsusuot ng matingkad na kulay, laging beige o itim para hindi mapansin, para hindi makaagaw ng atensyon sa amo. Ngunit ngayon, iba na. Kinuha ko ang bestida at isinukat ito. Sa harap ng maruming salamin, nakita ko ang isang bagong Clarita, isang babaeng hindi na nagtatago sa anino. Binili ko ito. Isang simpleng bestida, ngunit para sa akin, ito ang balat ng aking pagbabagong anyo. Ngunit habang ako ay naghahanda para sa mas maliwanag na bukas, si Isabel naman ay palihim na gumagawa ng paraan para takpan ang madilim niyang nakaraan. Sa isang eskinita sa Quiapo, malayo sa karangyaan ng Forbes Park, nakipagkita siya sa isang lalaking may peklat sa muka at magaspang ang kilos. Ang lalaki ay mukhang kinakabahan habang iniaabot sa kanya ang isang sobre. Eto na ang huling bayad, ha?
Ang mariing sabi ni Isabel, ang boses ay nanginginig sa takot at galit. Siguraduhin mong hindi ka na magpapakita sa akin kailanman. Burahin mo ang numero ko. Kalimutan mo na magkakilala tayo. Kinuha ng lalaki ang sobre at mabilis na binilang ang pera sa loob. Oo na, pero tandaan mo Isabel, o kung ano man ang tunay na pangalan mo, hanggat buhay ako, may hawak akong sikreto mo. Matalim na tingin ang isinukli ni Isabel bago siya mabilis na bumalik sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Iniwan ang lalaki sa dilim kasama ang kanyang mga lihim. Pag-uwi niya sa mansyon, dala-dala pa rin niya ang bigat ng kanyang ginawa. Para pagaanin ang kanyang loob, umupo siya sa sofa at sinimulang scroll ang kanyang social media feed. Naghahanap ng chismis at validation mula sa mundo ng mga mayayaman at sikat. Isang video na ibinahagi ng isang sikat na food blogger ang biglang lumitaw sa kanyang screen. Ang pamagat ng video ay, ang nakatagong perlas ng Cubao, lutong nanay na magpapaiyak sa'yo sa sarap. Napakunot ang noo ni Isabel. Dahil sa pagkabagot pinanood niya ito. Nagsimula ang video sa mga close-up shot ng pagkain, isang makintab at malambot na humba, isang mangkok ng sinigang na umuusok pa, at kaning mainit na nakalagay sa dahon ng saging. Sumunod ay ang mga panayam sa mga customer na tuwang-tuwa. The best! Parang luto talaga ng nanay ko, sabi ng isang construction worker. Dito na ako kumakain araw-araw, sulit ang bayad, sabi naman ng isang call center agent. At pagkatapos, itinutok ng kamera ang pansin sa may-ari. Isang babaeng nakasuot ng simpleng pulang bestida. Ang buhok ay nakapusod ng maayos at may ngiti sa labi na abot hanggang sa kanyang mga mata habang nag-aabot ng sukli. Isang ngiti na puno ng pagod, pero higit sa lahat, puno ng dignidad at kasiyahan. Biglang nanigas si Isabel sa kanyang kinauupuan. Ang mamahaling telepono ay halos dumulas sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Pamilyar ang mukha, pamilyar ang mga mata, pamilyar ang paraan ng pagngiti. Ngunit ang tindig, ang aura, iyon ay bago. Hindi ito ang Clarita na kilala niya. Hindi ito ang Clarita na kilala niya. Hindi ito ang babaeng yaya na laging nakayuko habang kinakausap, na ang mga damit ay laging amoy sabong panlaba at pawis. Ang babae sa screen ay nakatayo ng tuwid. May liwanag sa kanyang mga mata na hindi kayang bilhin ng pera. Isang liwanag na nagmumula sa paggalang sa sarili. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Isabel. Ang babaeng tinapakan niya, nilait at itinapon sa basurahan 6 na buwan na ang nakalipas ay hindi namatay. Sa halip, namulaklak ito mula sa putik. Paano? Paanong nangyari ito? Ang bulong niya sa hangin. Ang dapat sana'y isang langgam na natapakan na niya ay naging isang apoy na hindi niya inaasahan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti sa diin. Ang ngiti ni Clarita sa video ay tila isang personal na insulto sa kanya. Isang hamon. Isang paalala na hindi niya ito tuluyang nadurog. Hindi pwede. Ang bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay isang mahinang-mahinang panginginig na puno ng lason. Hindi pwedeng maging masaya ang isang katulong. Hindi pwedeng umangat ang isang basahan. Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Kailangan kong sunugin ang lutong nanay hanggang sa maging abo. Ang ngiti ni Clarita sa video ay naging apoy na nagpaalab sa puot sa puso ni Isabel. Hindi niya matanggap na ang babaeng inaakala niyang durog na ay ngayon yung mayabong at umaani ng paghanga ng tao. Ang tagumpay ni Clarita ay tila isang malaking patalastas na nagpapahayag ng kabiguan ni Isabel sa pagpapalaki ng mga bata at sa pamamahala ng tahanan. Kinaumagahan, dali-dali siyang naghahanap ng paraan upang sirain ang lutong nanay. Sa tulong ng kanyang personal assistant, inutusan niya itong maghanap
ng taong makakagawa ng marumi at maingay na trabaho. Nagbayad siya ng isang tao upang magpanggap na customer na ang tanging misyon ay sirain ang reputasyon ng aking munting negosyo. Pagdating sa lutong nanay, punong-puno ng tao ang pwesto. Ang bawat upuan ay may nakaupo at ang linya ng mga naghihintay ay umaabot na sa labas. Nag-iisa ako sa kusina, pinupunasan ang pawis sa noo, ngunit ang aking mga kamay ay mabilis na naghahanda ng mga order. Ang bawat plato na lumalabas ay nagdadala ng masarap na aroma. Pumasok ang bayarang lalaki ni Isabel. Umorder siya ng isang mangkok ng sinigang. Nang dumating ang pagkain, maingat siyang naglagay ng isang patay na ipis na nakabalot sa isang plastik sa ilalim ng sabaw. Sa sandaling nakita niya ang pagkakataon, nagsimula siyang sumigaw. "Hoy! Ano ito? May insekto ang pagkain ninyo. Kadiri, anong klase ng serbisyo ito?" Ang malakas niyang reklamo, sinisigurado na maririnig ng lahat ng customer. Agad na tumigil ang pagkain ng lahat. Napatitig ang lahat sa mangkok na hawak ng lalaki. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo sa aking mga ugat. Ito ang kinakatakutan ko. Isang sandali lang at maaaring masira ang lahat ng 6 na buwang pinaghirapan ko. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina. Pinapanatiling kalmado ang aking sarili sa harap ng mga nakatingin. "Sir, ako po ang may-ari. Kalmado po kayo." Ang sabi ko, ang boses ay matatag at walang panginginig. "Maari ko bang makita ang mangkok?" Kinuha ko ang mangkok at maingat na inangat ang insekto gamit ang isang pares ng sipit. Hindi ko ito kailangang amuyin. Alam ko na ito ay inilagay lang doon. Ngunit sa halip na makipagtalo, tiningnan ko ang bawat customer. Humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari. Ang sabi ko ng malakas at malinaw. "Pero bago kayo magdesisyon, meron po tayong CCTV dito. Maaari po nating tingnan ang footage upang malaman kung paano napunta ang insekto sa pagkan." Ito ang aking alas. Sa loob ng 6 na buwan, sinigurado kong malinis ang aking negosyo at pinoprotektahan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-install ng kamera sa kusina at sa serving area. Nang marinig ang salitang CCTV, biglang nag-iba ang kulay ng mukha ng lalaki. Nag-aalangan siyang umatras. "Ano ba ang pinagsasabi mo? Wala akong oras sa ganyan. I want my money back. I want a refund." Ang sigaw niya, halatang nagpapalusot. "Bibigyan ko po kayo ng refund, sir." Ang sagot ko, mahinahon pa rin. "Pero bago po yan, tingnan po muna natin ang video para sa ikagaganda ng lahat." Agad na tumayo si Attorney Vega mula sa kanyang upuan. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Clarita is right," sabi niya. Tinuturo ang lalaki. "If you are honest, then why are you afraid of the truth? Baka naman gusto mo lang sirain ang negosyo ng iba." Kinutuban ng mga customer at sinimulan nilang asarin ang lalaki. Napaatras ang lalaki sa pinto. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Sa huli, hindi na niya kinaya ang pressure. Mabilis siyang umalis at naglakad palayo ng walang kibo. Ang pag-alis niya ay ang sagot na kailangan ng lahat. Isang palakpakan ang nagbigay pugay sa akin. Dahil sa insidenteng iyon, mas lalong tumibay ang reputasyon ng lutong nanay. Ang mga tao ay humanga sa aking tapang at katalinuhan. Ngunit hindi ko alam na ang balita tungkol sa aking tagumpay sa pagtatanggol sa sarili ay umabot sa 2 taong laging nakikinig sa aking kwento. Sa bahay ng mga Valderrama, palihim na nanonood ng TV si Nico sa sala habang nag-aayos ng sarili si Isabel sa itaas. May lumabas na balita tungkol sa insidente sa lutong nanay. Si Nanay Clary. Ang pabulong na sigaw ni Nico, ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Leo, dala ang tablet na may balita. Kuya Leo! Si Nanay Clary! Look! She is an owner na! Wala na siyang katulong!
Pero ang dami pa ring umaaway sa kanya. Pinanood ng kambal ang video ng paulit-ulit. Sa screen, ang kanilang nanay Clary ay nakangiti at matapang. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Leo. Tiningnan niya ang tablet ni Isabel na nakapatong sa study table. Ang tablet na ginagamit niya para manood ng mga serye. Sa ilalim ng screen time settings, nakita niya ang listahan ng mga kamakailang pinanood na video ni Isabel. At doon, nakita niya ang video ng lutong nanay at ang video ng pagtatawa ni Isabel habang kinukutya ako. Naintindihan ng kambal, si Isabel ang masamang tao, ang kanilang nanay Clary ay inosente. Hapon na, si Enrique ay nag-text kay Isabel na kailangan niyang umalis para sa isang mahalagang business trip sa Cebu at babalik pagkatapos ng 2 linggo. Nagbigay siya ng sapat na pera para sa mga bata at para sa bahay. Ngunit pagkabasa pa lang ni Isabel sa text message, mabilis siyang nag-reply. Okay honey, no worries. I will take care of everything. Good luck sa deal mo. I love you. Pagkatapos noon, mabilis siyang nagbago ng damit. Kinuha niya ang kanyang passport. Tiningnan niya ang mga bata at ngumisi. I need to go out for a while. Don't call your dad. And don't you dare leave this room. Understand? Ang banta niya. Ang kambal ay tumangulang, nakayuko ang kanilang mga ulo. Ngunit habang umaalis si Isabel at sinasarhan ang pinto ng kwarto nila, nagtinginan sina Leo at Nico. Naghawakan ng kanilang mga kamay. Ngayon na ang kanilang pagkakataon. Walang Isabel, walang Enrique. Ang tanging alam lang nila ay may sakit si Nico noon at wala si Nanay Clary. Ngayon, gusto nilang makita ang kanilang ina. Nakatayo sila sa gilid ng kanilang kama. Ang kanilang mga bagahe ay isang maliit na backpack na may lamang biskit at tubig. Tiningnan ni Leo ang mataas na bintana. Ang plano ay delikado, ngunit mas nakakatakot ang manatili sa bahay na yon. Ang bawat segundo na nananatili sila ay nagpapalapit sa kanila sa panganib ni Isabel. Nagtago sina Leo at Nico sa ilalim ng kanilang kama, mahigpit na nakayakap sa kanilang maliit na backpack. Naghihintay sila sa sandali kung kailan tuluyan ng mamamatay ang mga ilaw at mapapatunayan nilang wala na ang mga bagong katulong ni Isabel sa pasilyo. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang kanilang mga puso ay lumilikha ng isang marahas na kumpas sa loob ng kanilang dibdib. Ang kanilang paghinga ay halos hindi na marinig. Nag-iingat na, baka marinig ng sinuman. Sa wakas, naramdaman ni Leo na dumating na ang tamang oras. Walang ingay, walang mga yabag sa hagdan. Dahan-dahan silang gumapang palabas. Are you sure, kuya? Ang bulong ni Nico, nanginginig ang boses. Tita Isabel said it's bad to go out at night. Mas masama kung magstay tayo dito, ang bulong pabalik ni Leo. Gagawin niya tayong mas masama kaysa sa ginawa niya kay Nanay Clary. Kailangan nating hanapin si Nanay Clary. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Dahan-dahan nilang binuksan ang bintana. Ang simoy ng malamig na hangin sa gabi ay pumasok, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang kanilang kwarto ay nasa 2nd floor. Napakalayo sa lupa. Ngunit ang takot sa taas ay mas maliit kaysa sa takot kay Isabel. Maingat na inalis ni Leo ang isang mahabang kurtina. Tinalian niya ito sa paa ng kama. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. We need to be brave, Nico. Okay? Tumango si Nico. Mahigpit na humawak sa kurtina. Unang bumaba si Leo. Ang kurtina ay lumubay sa bigat ng kanyang maliit na katawan. Ang bawat paghila at pagbaba ay tila nagpapahaba ng mga sandali. Nang makarating siya sa ibaba, sumenya siya kay Nico. Si Nico naman ang sumunod. Sa gitna ng pagbaba, ang mga kamay ng bunsong bata ay nadulas at siya ay bumaba ng mas mabilis. Isang mahinang tunog ng pagbagsak ng katawan sa damuhan
ang nangyari. Napahawak si Leo sa bibig at mabilis siyang lumapit sa kapatid. Are you okay?" Bulong niya. Tumango si Nico. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Sakit!" ang bulong niya. Magkahawak kamay, tumakbo sila patungo sa gate. Nagulat sila nang makita na nakabukas pala ito ng bahagya. May nag-iwan ng butas. Mabilis silang lumabas. Nagtago sa likod ng malalaking halaman. Sa sandaling makalabas sila ng Forbes Park para silang pumasok sa ibang mundo. Ang mga kalsada ay maingay at ang mga ilaw ay matingkad. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pananabik. Ngunit mabilis na nag-iba ang sitwasyon. Wala silang dalang pera. Ang tanging alam lang nila ay ang pangalan ng kainan, Lutong Nanay, at ang lugar, Cubao. Sinubukan nilang magpara ng Ang mga taxi driver ay nagtinginan lang sa kanila. Ang isang driver ay nagtanong, "Mga bata, saan kayo pupunta? Wala kayong kasamang matanda." Nagsinungaling si Leo. "May naghihintay po sa amin. Naiwan lang po kami." Ngunit nang makita ng driver na wala silang dalang pambayad, tumanggi itong magpahatid. Walang nagtiwala sa kanila. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Nico ang pananakit ng kanyang tuhod. Ang lagnat niya mula noong isang araw ay tila bumabalik. Hindi na niya kaya. Umupo sila sa isang bangketa, sa ilalim ng isang poste ng kuryente. Tiningnan ni Leo ang kanyang kapatid na nanlalambot. Wala siyang magawa. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. "Sana kinuha ko ang wallet ni Daddy," ang isip niya. Samantala, sa loob ng Valderrama Mansion, si Isabel ay handa na sanang umalis para sa kanyang surprise trip sa Macau nang mapansin niya ang bukas na bintana sa kwarto ng kambal. "Hala," bulong niya sa sarili, walang bakas ng pag-aalala, tanging inis lang. "Those brats, saan naman pupunta ang mga yon?" Hindi siya tumawag sa pulis. Alam niyang kung gagawin niya yon, lalabas ang katotohanan na wala siya doon. At ang mga bata ay nag-iisa. Magdududa si Enrique. Kaya nagdesisyon siyang manahimik. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang private detective. "Hanapin mo ang 2 bata sa Cubao. Huwag kang tatawag ng pulis. Hanapin mo lang sila bago pa sila makita ng nanay nilang magnanakaw." Ang utos niya, ang boses ay puno ng galit. Sa kabilang dulo ng Maynila, natapos na ako sa pag-aayos ng aking pwesto. Hating gabi na. Pauwi na sana ako nang biglang may nahulog na platong gawa sa porselana mula sa aking mga kamay. Ito ang paborito kong plato na regalo pa sa akin ng aking yumaong ina. Nagkalat ito sa sahig. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking katawan. Ito ay isang masamang pangitain. Ang pighati ko ay hindi para sa sirang plato, kundi sa pakiramdam na may nangyayari sa mga anak ko. Dali-dali akong tumakbo sa aking inuupahan at sinubukang tawagan ng mansyon, ngunit hindi sumasagot ang telepono. Tinawagan ko si Attorney Vega, ngunit wala siya sa kanyang tanggapan. Ang aking puso ay bumabayo ng mabilis. Hindi na ito pangungulila, ito ay takot. Sa eskinita, magkatabi sina Leo at Nico sa bangketa, nakasandal sa malamig na pader. Wala ng tao. Ang mga ilaw ay bahagyang nakabukas. Ang kanilang maliit na backpack ay nasa tabi nila. Si Nico ay humihinga ng mabigat. Ang kanyang hininga ay mainit. "Kakuya, gutom na ako. Wala na tayong biskwit." Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mumunting himig. Hinaplos ni Leo ang likod ng kanyang kapatid. Pinilit niyang maging matapang. "Sige, maghintay ka lang. May makakatulong din sa atin." Ngunit sa halip na tulong, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanila. 3 lalaking mukhang lasing at may mapanganib na ngiti ang huminto sa kanilang harapan. Ang isa ay lumuhod at kinuha ang maliit na backpack ni Nico. "Oh, look what we have here," ang sabi ng isa. Ang kanyang boses ay puno ng panggagala.
Little angels na naglalakbay sa gabi. Saan niyo balak pumunta, mga bata? Hinila niya ang backpack. Mahigpit ang kapit ni Nico dito. Akin yan, wag mong kunin. Ang sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dalawang bata ay nakatingin sa tatlong lalaki. Wala silang matakbuhan. Wala silang masisigawan. Ang panganib ay lumalapit na sa kanila. Nakatitig sina Leo at Nico sa tatlong lalaki. Ang kanilang takot ay umabot na sa kanilang lalamunan. Si Nico ay mahigpit na nakayakap sa kanyang kapatid. Ang kanyang hininga ay mainit at mabigat. Alam ni Leo na kailangan nilang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa semento. Ang cute naman ng mga batang ito, ang sabi ng isang lalaki. Ang nangiti niya ay hindi nakasisiguro. May pera ba kayo? Bigay niyo na lang sa amin at hahayaan namin kayong umalis. Sa sandaling iyon, may isang sinag ng ilaw ang dumaan sa kanto. Isang motorsiklo ang dahan-dahang lumapit. Ang sakay nito ay tatlong kabataang babae na kakagaling lang sa trabaho. Nakasuot sila ng mga damit na may tatak ng lutong nanay. Uy, tingnan niyo mga bata. Anong ginagawa ninyo dyan? Ang tanong ng isang babae na naka-jacket. Ang tatlong lalaki ay nagulat. Mabilis nilang binitawan ang backpack ni Nico at naglakad palayo. Wala, naglalaro lang. Ang maikling sagot ng isa bago sila tuluyang nawala sa dilim. Ang mga babae ay bumaba sa motorsiklo. Pagkakita sa kanilang mukha, biglang napaluha si Leo. "Ke kuya!" Ang pabulong na sigaw niya. "Teka, mga bata." Ang sabi ng isang babae habang tinitingnan ng kambal. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Matagal na nilang nakikita ang mga litrato ng kambal sa telepono ni Clarita. Ang kanilang pagkakahawig sa kanilang amo ay hindi maitatanggi. Kayo ba? Kayo ba yung mga anak ni Ma'am Clarita?" Ang tanong ng isa. Hindi na nakasagot si Leo. Ang lahat ng kaba at pagod ay nag-iwan ng bakas sa kanyang katawan. Niyakap niya ang babae. "Gusto po namin si Nanay Clary. Pwede po ba kaming pumunta sa kanya? Please po." Ang mga babae ay hindi na nag-aksaya ng oras. Binuhat nila ang dalawang bata. Inilagay sila sa likod ng motorsiklo at nagmaneho patungo sa lutong nanay. Sa kabilang dulo ng Maynila, nasa kanyang inuupahan ako, nagdarasal at hindi mapakali. Alam kong may mali. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang aking puso ay tila may gustong kumawala sa aking dibdib. Biglang may malakas na paghinto ng motorsiklo sa labas. Napatakbo ako sa labas. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ko sila. Sina Leo at Nico. Ang kanilang mga damit ay marumi. Ang kanilang mga pisngi ay puno ng alikabok. At ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na inisip kung paano sila nakarating doon. Hindi ko na inisip kung ano ang sasabihin ni Enrique. Ang tanging alam ko lang ay ang pangangailangan kong yakapin sila. Tumakbo ako palapit sa kanila. Ang aking mga paa ay tila lumulutang sa hangin. Nang yakapin ko sila, naramdaman ko ang init ng kanilang katawan, ang bigat ng kanilang paghinga, at ang kanilang mahigpit na kapit sa akin. Isang malakas na hikbi ang lumabas sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging narinig lang ay ang pag-iyak ng tatlong tao na nagkita-kitang muli matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay. "Nanay Clary, dinala po kami ni Tita Isabel sa madilim na kwarto." Ang sigaw ni Leo sa pagitan ng kanyang mga luha. "Hindi na po kami doon babalik." Nang humiwalay ako sa kanila, tiningnan ko ang kanilang mga braso. At doon ko nakita ang mga pasa at ang mapulang marka. Ang mga galit na marka ng kuko. Ang mga ito ay sariwa. Isang itim na apoy ang nagliyab sa aking mga mata. Hindi na ako ang Clarita na natatakot. Hindi na ako ang katulong na nakayuko. Ako ay isang ina at may nanakit sa aking mga anak. Agad kong kinuha ang aking telepono. Ang aking kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. "Attorney Vega,
Ang sabi ko, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng lason. Kailangan kong magkita tayo ngayon din. Kailangan kong magsampa ng kaso. Clarita, anong nangyari? 3:00 na ng umaga. Ang sagot niya, halatang nagulat. Hinalay niya ang mga bata. Ang sabi ko, ang boses ay pilit na pinatigas. Hindi ko nahahayaan ito. Kukunin ko sila. At sisiguraduhin kong magbabayad si Isabel sa ginawa niya. Agad kaming nagpunta sa isang ospital na malapit sa amin. Habang ginagamot ng doktor ang mga pasa ng kambal, kinuha ko ang aking jacket at inilagay ito sa kanila. Ang init ng jacket ay hindi lamang nagbigay ng ginhawa sa kanilang katawan, kundi pati na rin sa kanilang kaluluwa. Pagkatapos ng ospital, dinala ko sila sa isang hotel na inarkila ni Attorney Vega. Isang malinis at tahimik na kwarto. Iniwan ko ang kambal sa kama at ako ay nagpunta sa kusina. Hindi ako natulog. Nagluto ako. Sa loob ng ilang oras, ang masarap na amoy ng sinigang ay kumalat sa buong kwarto. Ito ay ang pagkain na nagpapagaling ng lahat ng sakit. Puno ito ng sili, kamatis at hipon. Ngunit ang pinakamahalagang sangkap ay ang aking pagmamahal. Nang magising ang kambal, nakita nila ako sa kusina, nakatayo sa tabi ng kaldero. Ang kanilang mga mata ay nagliwanag. Tumakbo sila palapit sa akin. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa aking presensya. Nanay Clary, gutom na kami, ang sabi ni Leo. Kain na tayo mga anak, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamahal. Habang pinapanood ko silang kumain ng masaya, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Wala ng Valderrama Mansion, wala ng katulong na Clarita. Ang tanging mayroon na lang ay isang babaeng gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. At isang hukom na maghahatid ng hustisya. Dumating ang umaga. Ang Valderrama Mansion ay naging sentro ng gulo. Pag-uwi ni Isabel mula sa kanyang surprise trip sa Macau na hindi naman natuloy, sinalubong siya ng isang bakanteng kwarto. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtawag ng pulis. Sa halip, tinawagan niya si Enrique sa Cebu. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-iyak. Honey, I'm so scared. Nawawala ang mga bata. Wala sila sa kwarto nila. Baka kinidnap na sila, Henry. Please, umuwi ka na. Ang kanyang sigaw, umaasa na uuwi si Enrique nang walang pagdududa. Agad na sumakay si Enrique sa unang flight pabalik ng Maynila. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit hindi niya alam na habang lumilipad siya, si Clarita, kasama si Attorney Vega, ay naghahanda na para sa kanilang paghaharap. Nag-apply si Attorney Vega ng Temporary Protection Order, TPO, at Custody Order na pinagtibay ng medical certificate mula sa ospital na nagpapatunay ng mga pasa sa katawan ng kambal. Ang kanilang target, ang police station kung saan inaasahan nilang magre-report sina Isabel at Enrique. At doon, naganap ang banggaan. Pagdating ni Enrique at Isabel sa police station, sinalubong sila ng mga ilaw ng kamera, ng mga media, na lihim na tinawagan ni Attorney Vega. Pagkakita sa akin, agad na nag-iba ang mukha ni Isabel. Ang pag-aalala ay napalitan ng matinding galit. Magnanakaw. Ikaw, ibalik mo ang mga anak ni Enrique. Kinidnap mo sila. Ang sigaw ni Isabel, nagtangkang sugurin ako. Ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Sa likuran ko, mahigpit na nakahawak sina Leo at Nico sa laylayan ng aking damit. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Si Enrique naman ay tulala. Nakita niya ang mga bata. Nakita niya ako. Pero hindi na ako ang dating Clarita na nakayuko. Ang aking mga mata ay nagpapakita ng apoy. Nico! Leo! Come here, babies! This woman is a kidnapper! Ang tawag ni Enrique, akmang lalapit sana. Ngunit mahigpit akong tumayo sa harap nila. Huwag kang lalapit. Ang mariin kong sabi, ang aking boses ay kalmado,
ngunit may pahiwatig ng lason. Hindi ko sila kinuha. Sila ang lumapit sa akin. At hindi na sila babalik sa isang bahay kung saan sila sinasaktan. Sinong sumasaktan sa kanila? Ang tanong ni Enrique, ang kanyang kilay ay nagkasalubong sa pagkalito. Ikaw, ang diretso kong sagot. Ang mga salita ko ay tila mga panang tumama sa kanyang dibdib. Dahil sa pananahimik mo at ang bruhang ito, itinuro ko si Isabel. Lumabas si Attorney Vega, dala ang mga dokumento. Ginoong Valderrama, ang sabi ni Attorney Vega, ang boses ay malakas at malinaw. Mayroon kaming custody order at temporary protection order laban sa inyong fiancé, Isabel Monteclaro. Ang mga bata ay nagtamo ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso sa ilalim ng pangangalaga niya. At dahil sa inyong kapabayaan, hindi na sila babalik sa inyo hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang pag-iyak ay biglang natigil. Ano? Sinungaling. Hindi ko ginawa yan. Mga bata, sabihin ninyo. Hindi ko kayo sinaktan. Ang sigaw niya, akmang lalapit sana sa kambal. Ngunit nagtago sina Leo at Nico sa likod ko. Mahigpit nilang niyakap ang aking mga binti. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo si Kuya Leo. Ang sigaw ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng takot. Doon na naganap ang golden moment. Tumingin si Enrique kay Isabel at pagkatapos ay tumingin siya sa kambal. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa braso ni Nico kung saan naroon ang malaking pasa na hindi na kayang itago ng damit. Biglang nag-iba ang tingin niya. Mula sa galit, ito ay naging isang malalim na pagdududa. Isabel? Ang tanong ni Enrique, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ano yan? Nagsinungaling si Isabel. Wala, Enri. Nauntog lang yan habang naglalaro. Nagsisinungaling si Clarita para makuha ka ulit. Tumingin ako sa kanya. Ang aking tingin ay hindi nagpapakita ng awa. Magsisinungaling ba ang isang bata na may lagnat at takot? Ginoong Valderrama, maaari niyo pong makita ang medical report ng inyong mga anak. Ang sabi ni Attorney Vega, inabot sa kanya ang isang folder. May mga pasa sila at may bakas ng panginginig na dulot ng takot. Ang mga bata ay tumangging umuwi sa inyo dahil kay Isabel. Kinuha ni Enrique ang folder. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Binasa niya ang nilalaman. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ang pagdududa ay napalitan ng isang malalim na sakit. Tiningnan niya si Isabel. Hindi na niya ito nakita bilang kanyang magiging asawa. Nakita niya ito bilang isang halimaw. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding galit at hapis. Isabel, ang bulong niya. Ang kanyang boses ay parang isang bulong na nagbabala. Ano ba ang ginawa mo? Tumalikod si Isabel at nagsimulang umatras. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot. Ang kanyang plano ay nasira. Hindi niya inaasahan na lalaban ako. At lalong hindi niya inaasahan na makikita ni Enrique ang katotohanan. Ang huling tingin ni Enrique ay bumalik sa akin. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng malakas na ilaw. Pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Ang kanyang dating katulong ay naging isang hukom na naghihintay ng kanyang hatol. Ang huling tingin ni Enrique kay Isabel ay hindi na maibabalik. Ang hinala ay nag-ugat sa kanyang puso at ang mga pasa sa katawan ng kanyang anak ay hindi na niya kayang ipaliwanag gamit ang mga kasinungalingan ni Isabel. Iniwan niya si Isabel sa police station at sumama sa amin ni Attorney Vega sa isang private hearing room. Sa loob ng silid, nagbigay ng testimonya sina Leo at Nico. Ang kanilang mga salita ay simple, ngunit masakit. Binabawalan niya po kaming kumain. Sinasabi niya, matataba kami. Ang sabi ni Leo, habang nakayuko. Inikot niya po ang lock ng pinto. Natakot po ako sa dilim.
Ang sabi ni Nico, mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Napanood ko ang pagbagsak ng balikat ni Enrique. Ang kanyang mukha ay naging abo. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bilyonaryong negosyante. Isa siyang ama na nagkamali. Isang amang nakita ang resulta ng kanyang pagiging bulag. Pagkatapos ng mga bata, tumayo si Attorney Vega. Dala ang mga bagong ebidensya. Ginoong Valderrama, ang ginang na ito ay hindi lang nag-abuso sa inyong mga anak. Siya rin ay nag-abuso sa inyong tiwala at kayamanan. Ang sabi ni Attorney Vega, ang boses ay puno ng panginginig. Ayon sa aming investigasyon, si Isabel Monteclaro ay hindi ang taong sinasabi niya. Siya ay may malaking utang na sugal na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Iniabot niya ang mga dokumento na nagpapatunay ng mga bank transaction. Ang pera ay nagmumula sa account ni Enrique. Bukod pa riyan, naalala niyo po ba ang kwintas na nakuha sa bag ni Clarita? Ito ang kopya ng resibo mula sa isang pawn shop. Ipinagbili ito ni Isabel sa loob ng 3 araw matapos niyang ipahamak si Clarita. Ang sabi ni Attorney Vega, inilagay niya ang kwintas sa bag ni Clarita at pagkatapos ay mabilis niya itong inalis sa circulation para hindi matunton. Siya mismo ang nagtanim at nag-ani ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa harapan ni Enrique. Ang kanyang galit ay hindi na kay Isabel, kundi sa sarili niya. Clarita, ang tanong niya, ang kanyang boses ay tila isang mumunting bulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka lumaban noon? Tumingin ako sa kanya, hindi na may puot, kundi may pagkahabag. Hindi niyo ako pakikinggan, ang sabi ko. Isang katulong lang ako. Ang salita ng isang mayaman ay mas mabigat kaysa sa katotohanan ng isang mahirap. Pero ngayon, iba na. Ngayon, may ebidensya ako. At ang ebidensya ko ay ang mga anak ninyo. Sa labas ng silid, pumasok ang mga pulis at inaresto si Isabel. Hindi na siya nag-iyak. Nagwala siya. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Hindi niyo ako kilala. Anak ako ng mayaman. Enrique, tulungan mo ako. Pagsisisihan mo yan, Clarita. Pagsisisihan mo. Ang sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang siya ay kinakabahan. Kinuha ko ang kambal at mahigpit na niyakap. Ito ang golden moment ko. Hindi ko pinahintulutan ng mga bata na makita ang pagbagsak ng isang masamang tao. Ang kailangan lang nilang makita ay ang pagmamahal. Habang hinihila siya ng mga pulis, pumasok ang isang lalaking may peklat sa mukha sa police station. Nakita niya si Isabel na inaaresto. Ngumisi siya. Siya ang lalaking tinawagan ni Attorney Vega. Alam ko na may utang ka pa sa akin, Isabel. Hindi ka makakatakas sa akin. Ang bulong niya, nagtataka kung ano pa ang kaya niyang gawin sa akin. Doon na naganap ang cliffhanger. Pagkatapos ng pag-alis ni Isabel, si Enrique ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng hapis. Tumingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Biglang tumayo siya, lumapit sa akin, at yumuko. Hindi siya yumuko sa isang katulong. Yumuko siya sa isang babaeng malakas at matapang. Clarita, ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Handa akong magbigay ng katarungan sa'yo. Handa akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Pagkatapos noon, lumuhod siya sa aking harapan, sa harap ng kambal, sa harap ng mga pulis, sa harap ng mga mata ng mga tao. Ang bilyonaryong si Enrique Valderrama ay lumuhod. Patawarin mo ako, Clary. Please, come back home. Model Kabanata 10. Ang lasa ng pagsisisi. Hindi ako sumagot sa tanong ni Enrique. Ang pananahimik ko ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Tiningnan ko siya, na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mata ay puno ng luha at pagsisisi. Siya ay mayaman, matalino, at makapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon,
Isa lamang siyang lalaking naghahanap ng kapatawaran. Tumayo ka, Enrique. Ang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Tumayo siya. Ang kanyang buong katawan ay tila bumigay. Niyakap niya ang kambal ng mahigpit at ang mga luha ay umaagos mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya isang balderrama. Siya ay isang ama na natatakot na mawala ang kanyang mga anak. Inalis ko ang mga bata sa kanyang yakap. Hindi sila babalik sa inyo ngayon. Kailangan nilang magpagaling. Kailangan nilang maramdaman na ligtas sila at ligtas sila sa akin. Hindi siya nakipagtalo. Tumango lang siya. Clarita, gagawin ko ang lahat. Ang sabi niya. Ibalik mo lang ang mga bata sa mansyon. I will give you everything. Isang restaurant, isang bahay o kahit kasal. I will marry you. I will give you the respect you deserve. I will make you the mother of my children officially. Ang kanyang mga salita ay tila mga anino ng nakaraan. Noon, matutuwa ako. Noon, tatanggapin ko. Ngunit ngayon, ang mga salita niya ay tila walang kabuluhan. Hindi ko kailangan ng kasal para maging ina ng mga anak mo, Enrique. Ang sabi ko. At hindi ko kailangan ng pera mo para magkaroon ng sarili kong negosyo. Ako mismo ang nagtayo ng negosyo ko gamit ang sarili kong pawis at tiyaga. Ngunit nagpilit siya. Kinaumagahan, dinala niya sa aking munting inuupahan ang isang malaking buke ng puting rosas. Tinanggihan ko. Nagpadala siya ng mga legal na dokumento. Nag-aalok na itatalaga ako bilang opisyal na guardian ng kambal. Tinanggihan ko. Isang araw, nagpakita siya sa aking munting inuupahan, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng lalaki na may dalang mga gulay at karne. Clarita, please, turuan mo akong magluto. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi ako marunong. Hindi ko alam kung ano ang gusto nilang kainin. Hindi ko alam kung paano gawing masaya ang bahay na yon. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay, malinis at walang kalyo. Tiningnan ko ang mga kamay ko, puno ng kalyo at peklat. Pero sa loob ng mga kamay ko, naroon ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na lumikha. Nagpasya akong turuan siya. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil sa mga anak. Ang sinigang, hindi lang yan sabaw na may asim. Ang sabi ko, habang naghihiwa siya ng sibuyas ng hindi pantay. Ito ay pagmamahal. Kailangan mong maramdaman ang bawat hiwa, ang bawat timpla, at kailangan mong makita ang sarili mo sa pagkain, Enrique. Ano ba ang gusto mong maramdaman nila kapag kumain sila ng luto mo? Sa loob ng ilang araw, ang munting inuupahan ko ay naging isang kusina ng pagtuturo. Pinapanood ko siyang magluto. Nakikita ko ang kanyang pagpupursige. Ang kanyang pagmamahal sa kambal ay totoo. Naramdaman kong nagbago siya. Hindi siya nagbago para sa akin. Nagbago siya para sa kanyang mga anak. Ngunit may isang gabi na tila nagpabigat ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, nakaupo kaming dalawa sa labas ng inuupahan. Ang mga bata ay natutulog na sa loob. Tumingala ako sa mga bituin. Ang kalangitan sa Cubao ay mas madilim kaysa sa kalangitan sa Forbes Park, ngunit ang mga bituin ay mas matingkad. Clarita, mahal pa rin kita. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ako lumingon. Alam ko, ang sabi ko. Pero ang pag-ibig ay hindi sapat. Ang pag-ibig ay hindi makakapagtanggal sa sakit na naramdaman ko. Ang pag-ibig ay hindi makakapagbalik sa loob ng 10 taon na pananahimik mo. Patawarin mo ako. Handa akong maghintay. Ang sabi niya. Hindi ko kailangan ng naghihintay. Ang sabi ko. At huminga ng malalim. Kailangan ko ng isang lalaking hindi na magiging bulag. Kailangan ko ng isang amang hindi na magiging sunod-sunuran. Kailangan ko ng isang kaibigan na makikita ako bilang Clarita, hindi bilang isang katulong na pwedeng palayasin. Kinuha niya ang aking kamay. Hindi ko ito inalis. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ngunit may respeto. Sa sandaling iyon,
Ang init ng kanyang palad ay nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay mas matindi. Huwag mong ipagbili ang sarili mo, Clarita. Ang sabi ko sa kanya. Huwag mong ituloy ang kasal. Kasi kung itutuloy mo, babalik ka sa bilangguan na yon. Hindi ko kailangan ng singsing. Ang kailangan ko ay ang kalayaan. At ang kalayaan na yon ay akin na ngayon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tiningnan ko ang kambal na masayang natutulog. Tiningnan ko ang aking inuupahan na ngayon ay puno na ng init at pag-asa. Nag-impake ako ng aking gamit. Kailangan kong umalis. Kailangan kong lumaki.